Anyway, ngayon po ang pag-usapan po natin yung nakababahala na datos na 22 lamang, 22 out of 1,700 classrooms na target ng DepEd ang naitayo ngayon ng DPWH. Bakit ba ho wala silang interes na magtayo ng classrooms? Kasi po dati-rate, nung ako'y panahon pa ng Kongreso at merong SOP, ang SOP sa mga classrooms halos wala. Kaya ang mga buwaya, ang mga senatongs, ang mga congressman, talagang wala silang pakialam sa classrooms dahil halos walang kikitain dyan. Siyempre, ang pangunahing gusto nilang proyekto ay flood control kasi nga hanggang 70% pwede nilang kitain. Pero dito sa classrooms, wala talagang kita kasi napakaliit ng margin at saka yung pricing ng DPWH at saka ng DepEd ay talagang maliit. Kaya hindi po nakapagtataka na 22 lamang ang natapos ng classrooms dahil nga po ang mga buwaya hindi kumikita kaya hindi nila ginagawa yung mga proyekto na yan. Pero siyempre, bagamat ang kita ay maliit, yan kailangan ng ating mga kabataan. No? Sa katunayan po, at the rate na napakabagal po ng paggagawa ng mga classrooms, aabutin po ng 200,000 ang backlog ng classrooms pagdating po ng 2028. Mantakin nyo yan. Kada isang classroom meron ng 40, no? Kung 200,000 times 40, dahil laki-laki nyo, no? Halos 2, 4, 6, 8 million estudyante walang classroom na mapupuntahan para sa kanilang pag-aaral. Ganyan pong katindi ang krisis natin ngayon sa classroom. Hindi po talaga sapat ang ating mga classrooms para sa mga estudyante nating mga kabataan. Ang dahilan kasi hindi kumikita ang mga senatong at ang mga congressman. Now, alam niyo po, nakapagtataka, no? Dahil unang-una, nababalita naman no, ni BP Sara nung siya DepEd Secretary pa, na talagang si Speaker Martin Tambaluslos na at si Zaldico ang nagde-determine kung saan gagawin itong mga classrooms na ito. Alam niyo, miski konting kita, may kita pa rin ng mga congressman at mga senatong dyan. Ang nakapagtataka, sila na nga nagsabi kung ano yung mga classrooms na gagawin, hindi pa rin nila ginawa. Naalala nyo, ang sabi niya, BP Sara, pinapipirmahan sa kanya yung mga allocation ng bagong classroom na gagawin at hindi na niya pinirmahan dahil binago naman talaga ni Tambaluslos at ni Zaldico kung saan-saan dapat ilagay yung mga classrooms. Ibig sabihin, hindi talaga on the basis of sino nangangailangan ng mga classrooms na yan ang naging basehan kung saan nga at ano yung mga gagawin mga bagong classrooms kung hindi kung sino yung malapit kay Speaker, kay Tambaluslos at kay Zaldico. At ang malungkot, mas ginawa na nga yung palakasan system ang kung saan itatayo mga classrooms, hindi pa rin naitayo. Dahil ang katotohanan, 22, matakin ninyo, 22 out of 1,700 ang naitayo pa lamang hanggang ngayon at patapos na po ang taon dahil ngayon ay Oktubre na at yung 1,700 na yan, ang target nila ay para sa taon nito. Yung natitirang hindi na itapos na classroom, kalahati hindi pa nasisimulan. Kalahati hindi pa rin natatapos. At ang nakapagtataka po ang sabi mismo ng DepEd, doon sa mga na-turnover ng mga classrooms, no, mahigit kumulong 1,000 classrooms ay hindi nila tinatanggap dahil ito daw ay hindi natapos. No? Siguro walang pintura o talagang hindi pa magamit ang mga classrooms. So ibig sabihin, ang kanilang turnover rate ngayon sa mga kinakailangan natin mga classrooms, napakababa po 1.3% lamang. At doon sa 1.3%, napakataas pa ng rejection rate. So ano na ngayon ang mangyayari sa ating mga kabataan no, na wala ng classrooms? No? Siguro sa ilalim ng puno na sila magka-classroom. All because nga po, walang tongpats, walang kita sa mga classrooms. Well, alam niyo po, everything redounds to political control, no? Political will. Unang-una, siniwalat na ni BP Sara na parang ginagawa nilang tau-tauhan yung liderato ng DepEd pagdating sa mga classrooms. Kasi nga, hindi naman DepEd na nagsasabi kung ano yung dapat na priority. No? Yan ay pinalitan completely ni Tambaluslos at ni Zaldico. At yan naman po ay hindi dinideny, hindi pinasisinungalingan ni Tambaluslos at ni Zaldico. So inaamin nila yan. Tapos, maski sila na nga ang nagpromotor kung saan-saan gagawin niya mga classrooms na yan, hindi pa ginawa dahil nga po walang incentive. No? Hay nako po, talagang kung kayo'y hindi pa nasusuka doon sa
anomalya sa flood control, dapat dito po sa classrooms, mahabag na kayo. Dahil ito po'y kinabukasan na ng ating kabataan, no? Ang pag-asa ng ating bayan. Saan na po pupunta ang mga estudyante kung ang magiging shortage ng classroom ay magiging matindi na, no? Ano ba yung sinabi ko kanina? Magkano na yung magiging shortage? 200,000 classrooms na magiging shortage pagdating po ng 2028. Saan nga po mag-aaral yung mahigit kumulang 8 milyong estudyante na walang classroom, no, sa ilalim nga po ng puno. So nakakalungkot po, nakakagalit, pero ang mas nakakagalit pa, inuna kasi ng DPWH na ipatupad yung mga flood control projects na puro ghost projects naman o di naman kaya maanumalyang mga proyekto. Ibig sabihin talaga ang batayan ng DPWH kung anong dapat gagawin ay kung saan sila kikita. At saka ano sa mulat-mula, nung ako'y kongresista pa, sinasabi ko, bakit yung mga 1,700 classrooms na yan, bakit kinakailangan DPWH pa magpatupad? Masyado naman kasing garapal itong mga congressman, mga senatong, at saka mga taga-DPWH na ang gusto nila, pati yung mga classroom sa maliit ang kita, sila pa rin ang kakana. Sa katunayan, mas kayang gawin yan ng LGU kasi kung 1,700 lang naman yan, ilang islands ba tayo? 7,000 islands tayo. Wala pang isang classroom kada island yan. Siguro kakayanin na ng LGU na magpatayo ng mga classrooms na yan. No? So dapat ang pondo talagang dina-download na sa LGU at hindi na sa DPWH National. Kasi, well, ang katunayan, hindi naman nila magawa na. Ang binibigyan nilang prioridad, yung mga proyekto na mataas silang ang kanilang makita. No? And meanwhile, pagdating naman sa pangangailangan, kailangan natin ito mga classrooms na ito. Otherwise, hindi talaga magkakaroon ng edukasyon ng ating mga kabataan. So talagang malungkot po. Ang katotohanan, inuuna ng DPWH, ng mga senatong, ng mga congressman, ang mga proyekto kung saan malaki ang kita nila. Pangalawa, bagamat ang kabataan ay ang pag-asa ng bayan no, sa ating kinabukasan, tila binabaliwala ang kanilang pangangailangan, lalong-lalo na sa pinaka-importanting larangan ng edukasyon. Sa salig ang batas, nakasaad po dyan na talagang pinakamalaking budget natin ay ilalaan para sa edukasyon. At dahil alam naman natin na ang edukasyon ay hindi mangyayari kung wala silang silid paaralan, talagang meron tayong tinatawag na classroom building program, no? Taon-taon yan. At talagang bulto ng pondo ng DepEd, bukod pa doon sa pasweldo ng ating mga teachers at mga ibang workers sa eskwelahan, ang pinakamalaking gastusin na po natin ay para sa classrooms. Pero ang katunayan naman, may pondo tayo. Hindi lang talaga ginagawa ng DPWH dahil konti ang kita. So sa tingin ko, ang leksyon dito sa karanasan natin na 22 lamang classrooms ang naitayo sa isang taon, ay dapat ibigay na talaga sa LGUs ang paggagawa ng mga classrooms dahil mga LGUs naman, yung mga mayor, alam din nila kung ano talaga yung mga lugar na nangangailangan ng classrooms. Huwag na natin pag-usapan yung classroom lang dahil bagamat yung ilang mga lugar ay mga classroom, wala naman mga kuryente na hindi naman sila po pwedeng magklase na walang kuryente, no? Lalong-lalo na kung panahon ng tag-ulan na madilim, no? So, paano naman sila magkakaroon ng classroom, no? So talagang marami po talagang pagsubok at sana ang mga buwaya sa gobyerno, ang mga senatong, ang mga congressman, limitahan ang kanilang paglamon sa kabanang bayan at dahil maliit naman ang kita dyan sa classrooms na yan, hayaan na nilang bigyan ng prioridad ng DPWH ang mga paggagawa ng mga bagong classrooms o di naman kaya tuluyan ng ilipat yan sa mga LGU. Dahil sa tingin ko, ang LGU naman ay merong kakayahan na gumawa ng mga classrooms kasi maliit ang projects naman yan Kapag ang isang eskwelahan ay hihingi ng additional classroom, wala namang bagong lupa yan na pagtatayuan. So kung merong mga bakanting mga lupa dyan na ginagamit ngayon na taniman, dyan lang po itatayo yung mga additional classrooms na yan. So sa tingin ko, yung mga proyektong yan, mga additional classrooms ay hindi naman malalaki at kayang-kaya na ng mga LGUs. Siyempre malungkot, baka pagkakitaan din ng mga LGUs sa mga classrooms na yan, pero ang mabuting balita naman po is talaga naman pong kahit anong komputasyon ang gawin mo, unless talagang ikaw ay garapal at lalagyan mo lang ng bubong at ng walls ang classroom, hindi mo naman po pwede talagang lapain ng todo-todo ang halaga ng paggawa ng classrooms dahil talagang maliit na maliit ang komputasyon
ng cost ng classroom. No? So wag na sanang pag-interesan yan. Ano ba naman kayo? Meron na kayong flood control, meron na kayong mga non-existent farm to market road, meron kayong mga non-existent flood control projects, pati ba naman yung classrooms na para sa ating mga kabataan, pagnanasaan nyo pa. Wag naman po. In any case, bukod po dyan, pag-usapan po natin yung kaso ni Senator Joel Villanueva. Now, alam ko po itong kasong ito dahil naikwento po sa akin ito mismo ni Ombudsman Conchita Carpio Morales. No? At ang kwento po nito, yung kanyang administrative order na nagsisisante kay Joel Villanueva ay para dun sa panahon na siya ay kongresista. Yung panahon na nadawit si Congressman then Congressman Joel Villanueva doon sa skandalo ni Janet Napoles, no? At bagamat walang criminal case na naisampa kay Joel Villanueva, nagkaroon ng administrative case at nagkaroon ng desisyon na dapat sisantihin si Joel Villanueva. Ang problema po dyan ay yung desisyon na sisantihin si Joel Villanueva bilang kongresista sana ay lumabas nung si Joel Villanueva ay kalihim na ng TESDA nung panahon na ni Noynoy Aquino. Now, ang nakapagtataka dyan, si Conchita Carpio Morales po, appointee yan talaga ni Noynoy Aquino, no? At lumabas yung decision niya, nasa TESDA na siya. At syempre, dumating pa sa punto na matapos siyang matalaga sa TESDA, kung maalala nyo, yan ang naging bihigulo niya para manalo sa Senado, nanalo rin siya sa congressman. So yung order talaga ay lumabas nung siya ay TESDA, pero para sa graft and corruption na nangyari nung siya ay kongresista pa. At ang issue, syempre, pagdating sa Senado, ipatutupad ba yan ng Senado, no? Now, ang problema kasi, mga senador ay mga mambabatas. So kapag sinabi nila na hindi po pwedeng tanggalin ang isang senador kung hindi dahil sa pamamagitan ng isang desisyon ng ethics committee nila, sino ngayon ang magsasabi na mali ang Senado samantalang sila yung mga tagagawa ng batas? Pero sa akin, bagamat kaibigan po talaga natin yan si Joel Villanueva, kasama pa sa pananampalataya, sa akin, mas mabuti na para maiwasan yung pagbaliwala sa mga batas na sana tumupad na lang muna doon sa order ng ombudsman. Dahil in any case, may mga ibang pagkakataon naman na po pwede pang magmanilbihan. Ang nangyari kasi dahil nabaliwala yung desisyon ng ombudsman na yan, parang wala nang naniniwala sa ombudsman. At ngayon tuloy, ang ginagawa ni Boying Remulla, parang selective. Napakatagal nang hindi napatupad yung desisyon ngayon. Ngayon gusto niyang ipatupad yan dahil alam niya na kalaban itong si Joel Villanueva. So talagang nahaluan na rin talaga ng politika yung issue ng pagpapatalsik kay Joel Villanueva sa Senado dahil ngayong kalaban si Joel Villanueva, nais nilang ipatupad yan. Pero noong kakampi si Joel Villanueva na administrasyon, at tandaan niyo po, tumakbo si Joel Villanueva, kasama rin ng ticket ng Noynoy Aquino dahil yung test naman niya na naging dahilan para siya naging senador, yun yung eleksyon ng huling taon ng pagkakapresidente ni Noynoy Aquino. Nung kakampi siya na administrasyon, hindi napatupad. At ngayong siya ay kalaban ng administrasyon, dyan gusto ipatupad. Siyempre, hati naman ang sentimiento ng mga taong sumusuporta kay Tatay Digong. Kasi si Joel Villanueva ay talagang isa doon sa mga tumutol sa impeachment ni VP Sara. No? At maraming naniniwala na kung mapapatupad yung desisyon na yan, dahil lamang sa politika. Dahil nga siya ay kalaban ngayon ng administrasyon, siya ay pabor doon sa pagdidismiss ng kaso na impeachment ni Inday Sara Duterte. So tuloy, kung papatupad yung desisyon na yan, mababahiran ng politika. So anong dapat mangyari ngayon? Well, siguro ang dapat mangyari ay ang Senado talaga ay pag-aralan ng issue na kapag ang isang miyembro nila ay merong order na dismissal from the service, pero ito ay para sa isang posisyon bago naging senador, kung ito ba ay dahilan para magkaroon ng perpetual disqualification from office at matanggal sa kanilang hanay ang senador na yan. Alam mo, komplikado rin po yung issue na yan. Kasi syempre, ang mga senador binoto na hindi bababa sa 16 million na mga butante dahil yan po yung minimum boto na kinakailangan para ikay maging senador. Kapag naman tinanggal mo siya dahil sa isang parusa sa ibang katungkulan bago naging senador,
hindi kaya mababaliwala naman ang mandato na binigay ng taong bayan dun sa senador na yan. At tingin ko yan ang dahilan kung bakit hindi pinapatupad ng Senado yung mga orders, lalong-lalo na kung ang order of dismissal ay para sa isang katungkulan bago siya naging senador. In fairness po ha, hindi lamang si Joel Villanueva ang may ganitong problema. Yung hinahangaan natin talaga na si Miriam Defensor Santiago, nagkaroon din ng desisyon ng suspension galing sa ombudsman, yung siya ay hepe pa ng immigration and deportation. Siyempre, nakilala si Inday Miriam, panahon na siya ay talagang lumalaban sa korupsyon siya sa Immigration Department, no? Immigration Bureau. At dahil dyan, napakadami niya naging kalaban. So, may nagdemanda sa kanya at nagkaroon ng order ng suspension at yan ay sinang-ayunan ng Korte Suprema pero hindi pinatupad ng Senado. Kasi nga, ang tanging po pwede na magdisiplina sa mga senador sang-ayon sa Senado ay yung mga kapwa-senador sa pamamagitan ng Ethics Committee. Kaya nga importante po yan Ethics Committee kasi yan ay magdidesisyon kung po pwedeng matanggal ang isang senador na may mandato na galing sa 16 million. So ang issue talaga na dapat resolbahin is tama ba ng parusa na pagsisante sa opisina ay isang opisina na hindi pa Senado ay ipapatupad kung yung taong gobyerno na yon ay nahalal bilang isang senador. Ano ang aking opinion? Well, sa tingin ko po, mas importante yung mandato ng taong bayan. Ang importante, mapatupad yung suspension kung siya'y nandun pa sa opisinang yan. At ang ibig sabihin po niyan, dapat ang ombudsman bilis-bilisan ang kanyang investigasyon. Dahil kung alam naman niya na matatapos na yung termino at tatakbo yung isang tao bilang isang elected official, dapat ilabas niya yung desisyon sa lalong mabilis na panahon. Huwag nang antayin na mabigyan pa siya ng mandato ng taong bayan. Kasi talagang napakahirap na burahin yung mandato ng taong bayan kapag yan ay naibigay na. Ano ba naman yung iresolba mo yung administrative case bago lumabas means of, for instance, yung resulta ng halalan kung nalaman mo na yung taong yon ay tumakbo na para sa isang elective post. Ha? Dahil tignan nyo itong nangyari kay Joel Villanueva. O, kongresista pa siya. Tapos nanilbihan naman siyang TESDA na 3 taon. Tsaka lang lumabas yung desisyon matapos na siya ay maging senador na. So, mahigit kumulang siguro 4 na taon din ang lumipas bago siya napatawan ng parusa ng pagkakasibak sa kanyang posisyon. Ironically, ang pangalan ng party list ni Joel Villanueva noon ay Sibak, no? So parang sisisihin mo ba ang taong bayan na ang decision mo ay lumabas matapos na sila magbigay ng mandato doon sa isang tao na pinatawan ng parusa na pagsisibak sa pwesto? Siguro naman, unfair din yan doon sa mga botante kung ang desisyon ay lalabas matapos ng eleksyon. Ang problema nga kay Joel Villanueva, bagamat alam ng lahat na merong desisyon na pinasisibak sa pwesto, tumakbo muli sa eleksyon at muling nanalo. So ang issue, mababaliwala ba yung mandato ng taong bayan kapag ganito na alam na ng taong bayan na may desisyon na siya isibakin pero hinalal pa rin? Well, ako po, tinalo ko ni Joel Villanueva ng pangalawang pagkakataon dahil siya nanalo, ako hindi. At yan ay matapos na nagkaroon ng order of termination sa kanya, no? Anong tingin ko? Well, syempre, parang ano ba yan? Ang dapat sisihin na yung taong bayan. Kasi bagamat alam na nila yung taong bayan na meron ng desisyon na sisantihin dahil sa graft and corruption, pag hinalal pa rin, para bagang ano ba yan? No? Sinong dapat sisihin kung hindi yung mga butante na mismo? So ang tingin ko po, kinakailangan ng paglilinaw talaga dito sa isyong ito. Dapat bang ipatupad ng Kongreso ang order na pagsisibak sa pwesto kung ang miyembro ng Kongreso ay napatawan ng ganyang parusa sa ibang posisyon bago pa siya ay maging miyembro ng Kongreso. Sana nga makarating ito sa Korte Suprema nang sana po madesisyonan once and for all ng Korte Suprema yan. So kung ako si Ombudsman Boying Rimulya, siguro dapat magsampa siya ng kaso ngayon sa Korte Suprema dahil sigurado naman hindi pakikinggan yung kanyang kahilingan na dapat ipatupad yung order ng Ombudsman laban kay Joel Villanueva. Siyempre, mas mabuti ng hukuman din na magdesisyon kasi kung susundin lang yan ng Senado, alinsunod sa pakiusap o request ng Ombudsman, baka isipin ng tao, politika na naman yan dahil tinatanggal ang isang anti-impeachment kay Sara Duterte. No? At baka kung titignan niyo ang trend po ha,
Bongo, tinatarget na rin. Bato de la Rosa, nais silang ipadala sa ICC, no? At saka Jingo Estrada na dinadawit din, no? So parang isa-isa nilang binubura yung mga senador na bumoto laban sa pagpapatuloy ng impeachment ni Inday Sara Duterte. Pwedeng coincidence, pero pwedeng politika rin ang dahilan. Pero ang akin naman, mas mabuti kung idaan na yan sa isang desisyon ng Korte Suprema ng once and for all, magkaroon ng perception ng taong bayan na kung ano man ang desisyon sa issue kung dapat ba mapatalsik ang isang nakaupong miyembro ng Kongreso dahil sa isang desisyon na pagsibak sa kanila sa posisyon bago pa sila maging miyembro ng Kongreso, yan po ay nakabase sa batas at hindi lamang dahil sa tawag ng politika. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik ha. At sa muli nating pagkikita, ito po ang inyong spokesman Harry Roque nagsasabi, I love you Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I will love. God bless the Philippines. Bye!